Binalaan na tayo ni Yorme noong 2022 regarding sa utang tax nitong si Marcos Jr. Balikan natin, panoorin natin, ano ba itong utang na ito? 5 years thereafter, walang nag-follow up. Wala na yung 200 billion ng mga kababayan natin Pilipino. Due for the state, due for every Filipino. Yun po yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Nako. O, kaya kailangan talaga bantayan natin maigi ang eleksyon na ito. At hindi po ito fake news, ha. Ito po kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, yung spokesperson niya, hindi po ito fake Attorney news. Vic. Desisyon po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po naniningil na yung BIR o naniningil na po ang Department of Finance, no? So bagay lang, napapanahon, total ang gusto natin pagkakaisa, gusto natin unity, o gusto natin lahat ng salita. Hindi po namin maisasaing yan. Ang maisasaing namin, yung 200 billion, pwedeng pagamit sa mga nahihirapan nating kababayan. So yun lang naman ang punto ko doon. And that's the time for you to think twice. Dapat yan na po ang isipin nyo mabuti. Anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin Nako. na siya mismo ay hindi sumusunod sa lituntunin ng gobyernong kanyang pamumunuan. Oh. Ang masakit dito, of all the tax cases, tax evasion cases, tax evasion, no, is different, no, from this type of taxes. Ito ano lang to eh. Walang kapaliwanagan talaga. Ako, ang paniwala ko po walang maipaliliwanag na excuses, no? Kasi minana mo lang, hindi mo pinaghirapan. Babawasan mo lang ng kaunti. Oh. So sa Share. akin, kung ang buwis mo 200 billion, 'di ba? Siguro ilang bilyon pa yung matitira. Hindi. Ibang tao wala na makain. Nagnanakaw pa Wala na na ngayon. Kanina nga, 'di ba, pinag-uusapan, 4-day work na nga lang para lang makasurvive Iniisip ng mga taong bayan dahil ang iniisip nila trabaho. Ay, tama po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Tama siya doon. At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion, nang bukal sa kanyang kalooban na wala na silang ginagamit ng magagaling na abogado o para palusutan ng batas, para linlangin ang tao, kung ako po sa kanya, Shout out, Attorney Vic. gusto niya magbigay ng trabaho, wala po siyang gagawin na mahirap. Bayaran lang Bayad po lang. yung 203 billion. 5 years thereafter. Okay, so nagbabala na. Yan po ang pinili ng taong bayan. At hindi po yan fake news. Kasi balita po yan eh. Pinasisingil na nga ng Department or DOF during that time. Ang tanong ko lang sa mga mainstream media ngayon, bakit ni isa sa inyo wala nang nagtatanong dito sa utang ng presidente ngayon? Let's start with the Finance Department, now pushing the BIR to collect the Marcos family's yet-to-be settled estate taxes. Those liabilities amount to 203 billion. Gretchen Ho, bakit di mo tanungin yung presidente mo ngayon? An amount which may go a long way in funding subsidies for those heavily battered by the oil crisis. Ryan Ang with the big story. At a time when the oil crisis has government scrambling for measures to provide relief for the country's poorest, the Finance Department is looking at one more solution: collect unpaid taxes from the Marcos family. That's 203 billion pesos worth in estate taxes. In a TV interview, Finance Assistant Secretary Paula Alvarez said that may go a long way in funding government subsidies. After all, Ferdinand Marcos Jr., also running for the presidency, seems to favor providing subsidies instead. Starting this month, government plans to give a monthly 200 peso payout for 1 year. Continue to collect the excise tax, but provide an oil subsidy. But when asked about their tax liabilities, Marcos Jr. says the matter is now mixed with fake news. There's a lot of fake news involved there.
let's leave it to the lawyers to discuss it. Because Diyan yung ka magaling. the so-called facts that they quote are not facts at all. They are just presumptions. Recall that the BIR has confirmed to Action Democratico that they demanded the Marcos family to pay their estate taxes back in December. Manila Mayor Isko Moreno of Action Democratico earlier challenged the Marcoses to settle their obligations. Ibigay na natin itong 200 billion na ito nang mapakinabangan ng tao. Kasi total, paglilingkod rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Ito magandang paglilingkod. Di ba? At saka ito maganda, due. Due na to eh. Sisingilin natin ng buwis ang lahat ng tao na hindi nagbabayad ng buwis. A Supreme Court decision in 1997 ruled that Marcos heirs, including Marcos Jr. and Senator Amy Marcos, should settle their tax liabilities. That Ay, initially totaled damay. 23 billion pesos back then. Marcos Jr. claimed recently that the BIR and the PCGG have agreed to wait on a decision on the case before collecting taxes. But the Presidential Commission on Good Government denied this, Yikes! saying a BIR decision had been reached in 1997. For News 5, Ryan Ang, we are one. Final and executory na nga. Ano ka ba, Marcos Jr.? Tapos ito, bumak up din ang mga ibang personalidad like si Panfilo Lacson, Leni Robredo. Ang tanong, Lacson, di ba nasa alyansa ka o alkansya ka? Bakit di mo man lang ito maitanong ngayon? Gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Calyodi, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, Sino kaya yan? sisingilin ko yun, kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong duktungan yun. At dahil wala po si Senator na alam naman namin yun po ang tinutukoy nyo, hindi po natin masasagot ang komentong yan. Tayo po ay magpatuloy. Senator Ping Lacson. Yun. Gusto ko lang Lacson. dugtungan yung sinabi ni Mayor Isko, no? Tama yun. Alam niyo, pinasa naming mga tax packages, ang dami nun eh. Ang na-attain lamang Saan ka na ngayon, Lacson? ang 101 billion pesos. Train 1, Train 2, ang dami. 101 billion. Meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na. Bakit ay singilin ng BIR? Sususugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw nating isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis dahil wala tayong pera. Nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos na napakakonti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin 203 po. hindi na tayo Saka hindi mo tinanong nung kayo nagkita. hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Okay, so alam na this. Ngayon, ang nangyari, kabaliktaran. Instead na bayaran niya ang kanyang utang, anong ginawa niya? Nagbenta ng gold. 129 billion. Ang tanong, saan napunta? Abay, ewan ko. Baka sa bulsa. PhilHealth, kinuha. 89.9, although hindi lahat, pero almost 90%. Mahalika Investment Funds, nilagyan niya ng 250 billion. Aba, yung sinisingil nating 203 billion na utang niya, malaking tulong sana. Pero eto, tingnan ninyo, dito pa lang 129 billion. 89 billion, 250 billion, sa GSIS 62, SSS 62, tapos sa Land Bank 62, PDIC 117 billion. Confidential funds niya na hindi natin alam kung saan napunta. Flood control 500 billion. Oh my God. Ano pa? Ayan, ito 28.7 billion total of ilan? 1.3 trillion. Grabe.
Grabe, kabaliktaran tapos meron kang apog, meron kang kapal ng mukha na magsabi ng ganito. Ano sabi mo? More importantly, I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. It is my confidence that you will continue to cooperate, collaborate, and Ikaw nga hindi ka nakipag-cooperate hindi ka nakipag-collaborate sa sarili mong gobyerno. Anong pinagagawa? Tatangay ninyo ang pera ng taong bayan. Yan ang napili ng karamihan takbuhan ang kanilang utang, kanilang tax, estate tax at nung siya ay governor, instead na bayaran nila yun nung siya ay naging presidente, anong ginawa? Nagsipagbulsahan pa.